Isipin mo to, nagtayo ka ng isang kumpanya o kaya isang malaking organisasyon. Tapos, milyon-milyon yung followers mo sa social media, mabilis yung paglago nyo, kilalang-kilala yung pangalan. Grabe. The dream, di ba? Oh, the dream talaga. Bawat araw, may pruweba ka ng tagumpay kasi nakikita mo yung mga numero na umaakyat. Pero ito yung twist. Oh, ano yun? Nung araw na nag-retire ka, o kaya kinailangan mong umalis bigla, gumuho lahat ng itinayo mo. Sa loob lang ng isang buwan, parang bula na wala. Aray, nakakatakot yan. Pero alam mo, madalas mangyari yan. Totoo yan. At bakit nangyayari? Dahil biktima ka ng isa sa pinakamalaking kasinungalingan sa modernong pamumuno. Madalas kasi, ipinagkakamali natin yung visibility o yung pagiging sikat bilang patunay ng katatagan. Oo. Yung parang pag nakikita ka ng marami, ibig sabihin successful ka na agad. Eksakto. Kaya sa malalimang talakayan natin ngayon na sadyang inihanda namin para sa'yo na nakikinig, bubusisi natin yung mga notes at excerpts mula sa aklat na Faithful to Entrust. Ang ganda ng libro na yan. Sobra. Kasi tutuklasin natin dito yung nakakagulat at parang upside-down na karunungan ng biblical multiplication. Hindi ito yung typical seminar mo tungkol sa business management, ha? O hindi ito yung kung paano dumami yung likes mo sa Facebook or Instagram. Tama. Ang misyon nating na yon ay alamin kung paano ka magiging isang leader na humuhubog ng mga taong kayang magpatuloy ng misyon kahit wala ka na. Yung dahilan kasi kung bakit napakadaling mahulog sa kasinungalingang yan yung popularity equals success ay dahil yung utak natin nakaprograma na maghanap ng mabilis na validation. Mabilis na resulta. Oo. Kapag nakikita natin yung pagdami ng tao o pagtaas ng sales, nakakakuha tayo ng instant dopamine hit, di ba? Yan yung tinatawag sa mga binabasa nating notes na metrics trap. Yung metrics trap. Nasanay kasi tayo sa kultura na kapag nakikita mo yung numbers, yun yung totoo. Pero ang panganib dito, nakakaligtaan natin yung mga hindi nakikitang pundasyon. Yung mismong nagpapatibay sa kahit anong organisasyon. Okay, himayin natin to. Kasi kapag narinig mo yung salitang metrics trap, parang sinasabi na masama ang umasenso eh. Parang ganun yung dating, oh. Para mas madaling ma-imagine, parang ganito, isipin natin na nagpapatay tayo ng isang stage para sa isang napakalaking concert. Kung gusto mo ng mabilisang resulta, pwede kang magtayo ng napakalaking entablado na gawa sa marupok na karton. Mabilis matapos yun. Mabilis. Tapos mabilis din mapansin at pwede pang umakyat yung maraming tao saglit. Pero kapag bumagyo, Wasak agad yan. wasak talaga. Kumpara mo iyon sa mabagal na paghuhukay para magbuos ng matibay na pundasyon ng semento. Aabutin ng buwan, walang makikitang maganda sa simula, pero alam ang tatagal ng dekada. Magandang analogy yan. Pero teka, bibigyan kita ng pushback dyan. Kasi baka isipin ng mga nakikinig sa atin, bakit parang sinasabotahin ng aklat na ito yung mga numero at metrics? Kung meron kang magandang mensahe, hindi ba mas mabuti na maabot mo yung pinakamaraming tao sa pinakamabilis na paraan? Makatwiran yung ganyang pag-iisip, lalo na kung ang layunin mo lang ay magpakalat ng impormasyon, di ba? Pero hindi naman masama ang numero mismo. Ang binabalaan ng aklat ay yung pagkakaroon ng visibility without vitality. Visibility without vitality. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sikat ka nga, napakaraming nakikinig sa'yo, pero wala namang nagbabago sa lalim ng pagkatao nila. Walang sumisibol na tunay na sigla o pagbabago sa buhay nila. So mababaw lang. Eksakto. Kung libo-libo yung followers mo, pero nakadepende silang lahat sa'yo para umusad, hindi ka gumagawa ng mga leader. Gumagawa ka ng mga tagahanga. Ouch. Ang sakit pakinggan no na. Oo, pero totoo eh. Ibinibigay ng aklat yung 2 Timothy 2.2 bilang isang blueprint para rito. Ang sabi roon, yung mga narinig mo ay dapat mong ipagkatiwala sa mga tapat na tao na may kakayahan ding magturo sa iba. Yung 4 generations? Tama. Mula kay Pablo, kay Timoteo, tapos sa mga tapat na tao hanggang sa iba pa. Multiplication yan. Kaya ang mahalagang tanong para sa atin ay ito, gumagawa ba tayo ng mga plataforma o humuhubog tayo ng mga tao? Grabe the weight
as that, platforms versus people. Kasi kung plataforma lang ang binubuo natin, natural lang na kailangan nating mag-ingay ng mag-ingay para hindi tayo makalimutan. Kailangan laging trending. Oo, pero kung tao ang hinuhubog natin, ang tanong magiging sapat ba ang oras natin para doon? At dito na papasok yung isang punto mula sa sources natin na talagang mapapaisip ka. Yung yung strategy of limitation. Oo, yung pagpili ng lalim bago lawak. Kasi pinag-aralan sa aklat kung paano namuno si Jesus. Isipin mo, hawak niya yung pinakamahalagang mensahe sa kasaysayan, di ba? Kaya gumawa ng himala sa harap ng libu-libong tao anytime. Anytime. Pero hindi yun ang naging pangunahing diskarte niya. Sa halip na i-broadcast sa buong mundo yung lahat ng oras niya, pinili niyang paliitin yung mundo niya. Nagbuhos siya ng napakaraming oras sa 12 tao lamang. 12 lang. At sa loob ng 12 na iyon, may inner circle pa siya na 3 tao, sina Pedro, Santiago at Juan. Para sa modernong isipan, counterintuitive ito. Sobrang baliktad. 'Di ba? Kung ikaw yung CEO ng isang tech startup ngayon, bakit mo itatago ang sarili mo sa 3 tao lang? Ang nakakabilib dito ay yung pagkakaiba ng mechanics ng addition kumpara sa multiplication. Paano yan nag-iiba? Kapag ginawa mong broadcast ang lahat, gumagamit ka ng addition o pagdadagdag. Ikaw bilang leader, ikaw yung naghahanap ng 100 tao. So, isa-isa mong kinakausap. Oo, tapos kapag napagod ka, ano mangyayari? Titigil lahat. Eksakto. Linear lang ang takbo nito. Pero yung pamamaraan na ginamit ni Jesus at ng mga sumunod sa kanya tulad nina John Wesley at Hudson Taylor ay multiplication. Nabanggit nga si John Wesley sa notes natin. Bakit siya nag-invest sa mga lay leaders imbes na siya lang ang laging mag-sermon? Dahil alam niya yung limitasyon ng isang tao kung mag-invest ka ng napakalalim sa 3 tao hanggang sa ma-absorb nila yung mismong karakter mo tapos maturuan mo silang mag-invest din sa 3 tao? Exponential yung paglago. Tama. Ang limitasyon sa umpisa ay hindi kahinaan. Ito yung mismong makina ng reproducibility. Galing! Binibigyan mo ng lalim yung pundasyon para kaya nilang dalin yung bigat ng pagpapasa nito sa iba. Kaya, ano bang ibig sabihin nito sa araw-araw na sitwasyon ng nakikinig sa atin? Paanong i-apply ganon? Oo. Parang sinasabi natin na mas mabuting maging tahimik at tutukan ng ilan kaysa magpabibo sa marami. Pero paano natin pipiliin yung mga taong pagbubuhusan natin ng oras? Dito na papasok yung karakter. Dito na magiging sobrang interesting yung faithful to entrust. Kasi ang sabi sa notes natin, hindi raw kakayahan ang unang tinitingnan, karakter daw. Hindi galing, kundi ugali. Totoo. At yung pamumuno, nagsisimula daw sa pagsuko, hindi sa pag-angkin. Gagamit ako ng analogy, tapos tulungan mo akong tapusin ha. Sige, game. Parang ganito. Isipin mo na nag-hire ka para sa restaurant mo ng isang napakasikat at henyong chef. Kayang-kaya niyang magluto ng mga putaheng magpapasok ng daang-daang customer. Okay, magaling na chef. Magaling, pero ang problema, ninanakawan niya yung kaha. Tapos walang habas niyang minumura yung mga staff kapag nade-delay yung orders. Toxic kumbaga. Ha, red flag. Hindi siya henyo, pero tapat siya sa bawat sentimo at handang matuto niyang matiyaga. Bilang may-ari ng negosyo, sino ba talaga ang mas kapakipakinabang sa pangmatagalan? Naku, malinaw na yung simpleng kusinero ang magpapanatili ng buhay ng restaurant mo. 'Di ba? Kasi yung henyo, sisirain niya yung kultura. Sisirain niya talaga. Paalisin niya yung iba pang empleyado sa ugali niya. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan ng paghuhug ng mga tao, ito yung tinutukoy sa Luke 16.10. Yung pagiging tapat sa maliit na bagay? Tama. Ang problema kasi sa kultura natin ngayon, sinasamba natin yung karisma at competence. Yung tipong ang galing niyang magsalita, siya na ang gawing leader. Oo, laging ganun eh. Pero kapag ang isang leader ay napakahusay, pero walang integridad, mabilis gumuho ang lahat kapag dumating na yung matitinding pressure. At dito papasok yung konsepto ng stewardship. Pagiging katiwala. Oo. Bakit ba ninanakawan ng sikat na chef yung restaurant sa analogy mo? Kasi pakiamdam niya, siya ang nagmamay-ari ng tagumpay nun. Na without him, walang restaurant. Eksakto. Ang ownership o pag-aangkin ay nagdudulot ng pride at entitlement. Pero kapag ang leader ay may mindset ng isang katiwala, naiintindihan niya na yung impluensya,
oras at mga tao sa paligid niya ay hindi sa kanya. Ipinahiram lang. Ipinahiram lang para alagaan niya. Ang kababaang loob na ito yung nagiging matibay na lupa kung saan pwedeng tumubo yung totoong karakter. Napakagandang distinction yan. Ownership creates pride, stewardship creates humility. Sige, pushback uli. O kaya, realistic application. Sabihin na nating, naintindihan ko iyon at gusto kong magturo ng ganung klaseng karakter sa team ko. Okay. Paano? Yan ang mahirap, di ba? Kasi kung skill ang ituturo ko, madali lang eh. Bibigyan ko lang siya ng manual o kaya i-email ko yung instructions. Turuan mo lang mag-Excel. Oo, pero hindi mo pwedeng i-forward ang kababaang loob sa isang PDF file. Ayon sa aklat, hindi daw sapat yung information. Kailangan ng impartation. Impartation, oo. Kailangan daw ng paglipat ng mismong buhay, kumbiksyon at karakter. At kailangan mag-shift yung leader mula sa pagiging controlling, yung nakabantay sa bawat galaw, patungo sa pagiging coaching. At yan yung dahilan kung bakit iniiwasan ito ng maraming leader. Bakit nila iniiwasan? Kasi yung proseso ng impartation, magulo eh. Matagal at nakakapagod sa emosyon. Yung information kasi, transactional lang. Ibibigay ko sa'yo yung kailangan mo, okay na tayo. Tapos na ang trabaho. Oo, pero yung impartation, transformational yan. Nangangailangan ito ng tinatawag nating proximity o kalapitan. Kailangan magkasama kayo. Kailangan makita ng taong tunuturuan mo kung ano yung reaksyon mo kapag nagalit ka, paano ka humihingi ng tawad kapag nagkamali ka, at paano ka magdesisyon kapag walang nakakatingin. Ayang mismo ang gusto kong ungkatin. Magtatanong ako ng direkta bilang isang nakikinig na may hawak na team sa opisina ngayon. Paano ko ibabalanse yan? Yung alin doon? Paano ko ipapakawala yung otoridad ko sa kanila para matuto sila nang hindi ko sila hinahayaang ibangga yung sasakyan at sirain yung kumpanya? Yung takot na magkamali sila? Oo. Paano ako magiging isang coach na hindi nagiging micromanager dahil sa kaba na baka palpak yung gawin nila? Ganito yan. Hindi mo naman pwedeng basta-basta ihagis yung susi sa isang taong hindi pa nakakahawak ng manibela, di ba? Siyempre, mababangga talaga yun. Ang sikreto dyan ay yung unti-unting pagpapakawala ng responsibilidad na nakasabay sa pagbuo ng relasyon. Tingnan natin yung halimbawa ni Elijah at Elisha sa Biblia na nasa notes natin. Paano yung ginawa nila? Bago may pasa yung otoridad at yung tinatawag na mantle kay Elisha, ano muna ang ginawa nila? Naglakbay sila ng magkasama, naglingkod si Elijah kay Elisha sa mga pinakasimpleng bagay. Presence over productivity? Eksakto. Sa paglipas ng panahon, nakikita ni Elijah kung paano mag-isip at kumilos si Elisha. Kaya pagdating sa punto na kailangan na siyang pakawalan, may kumpiyansa na yung leader. Gets ko. So bilang coach sa opisina, hindi mo agad ibibigay yung pinakamalaking account. Hindi. Bigyan mo sila ng maliliit na proyekto kung saan ang pagkakabigo ay hindi ikababagsak ng kumpanya. Hayaan mo silang magkamali doon at gamitin mo yung pagkakamaling iyon hindi para parusahan sila, kundi para ituro yung prinsipyo. Nandun ka para sumalo, hindi para kumontrol. Nandoon para sumalo. Tama. Ganda niyan. Kaya pala paulit-ulit na binabanggit sa sources natin na kailangang kasama nila ang isa't isa. Tapos kapag nagawa mo na itong impartation, papasok na tayo sa pang-apat na bahagi. Yung sistema. Oo, kailangan mo ng sistema para patuloy itong tumakbo kahit nagpapasa ka na ng otoridad. At dito ipinapasok ng aklat yung konsepto ng simplicity that scales. Simpleng sistema na lumalago. Ikinonekta ito sa early church sa Acts 2:42. Ano ba yung ginawa nila noon na naging dahilan ng mabilis na pagdami nila? Kasi isipin mo, wala silang malaking building noon eh. Wala ding sound system or lights. Wala. Nag-aaral lang, nanalangin, kumain ng magkakasama sa mga bahay-bahay. Sobrang simple. Parang ganito yon. The Michelin star chef versus Lola's adobo analogy. Sige na, paano yan? Ang komplikadong sistema ay parang isang ulam na nilikha ng isang sikat na chef gamit yung mga ingredients na kailangan pang import from France. Napakasarap nga. Pero kapag nag-resign yung chef, Wala na. Patay yung menu. walang makakapya eh. Habang yung simpleng sistema naman, yan yung paboritong adobo ng lola mo.
Walang masyadong arte, madaling mahanap yung toyo at suka sa kanto, at kayang-kayang ituro sa kahit sinong apo. Tama, kahit sa mga bata. Kaya kahit wala na si Lola, yung adobo niya patuloy na napapakain sa buong pamilya hanggang sa susunod na henerasyon. Bakit gumagana yung simpleng sistema na ganyan? Dahil pinapababa nito yung tinatawag na cognitive load. Ano yung cognitive load? Yung bigat sa isip ng tao na alalahanin yung lahat ng steps. Hindi kailangan ng mga tao na maging henyo o napakagaling na speaker para lang maipagpatuloy yung misyon. Nakakabawas ito ng takot sa mga baguhan. Kaya mas mabilis silang nagkakaroon ng lakas ng loob na gayahin yung ginawa mo. Kasi simple lang. Oo, kasi naiisip nila, kaya ko rin yan eh. Pero aminin natin, kahit gaano pa kasimple yung recipe ng adobo, may mga pagkakataon masusunog pa rin yun kapag iba na nagluluto. Oo naman, mangyayari yan. At dito nagiging makatotohanan yung aklat. Hindi sinasabi rito na kapag nag-invest ka sa tao at gumamit ka ng simpleng sistema, perfect na yung mundo mo. Sa pagpaparami ng tao, palaging may mga hindi nakikitang hamon. Dalawang malaking hamon yung tinukoy sa libro, di ba? Oo, conflict at fatigue. Hidwaan at matinding pagod. Sa totoo lang, kapag nagkakagulo na yung mga taong tinuturuan ko o yung team ko sa opisina, madaling isipin na, palpak ako bilang leader. Natural na maramdaman yan. Pero maling sukatan yon ng tagumpay eh. Bakit mali? Kasi yung conflict, hindi yan pruweba ng failure ng pamumuno mo. Based sa tinatalakay ng aklat at sa prinsipyo ng James 1:15-22, yung mga hidwaan at pagsubok na ito, instrumento yan ng refinement o pagdalisay. Paghuhubog ng karakter. Oo. Kapag nag-aaway yung dalawang taong tinuturuan mo at kinailangan mong pumagitna para turuan sila ng pagpapatawad, doon nahuhubog yung totoong lalim ng karakter na pinag-uusapan natin kanina. So hindi ka pala dapat tumakas sa conflict. Hindi, ginagamit mo ito bilang pinakamabisang classroom nila. Pero tama yung punto mo tungkol sa pagod. Nakakaubos mang lakas yung laging pagharap sa problema ng ibang tao. Kasi nga, nagiging emotional sponge yung leader eh. Sinasalo mo lahat ng bigat. Paano ka hindi mauospital sa burnout kung araw-araw na lang ganyan yung eksena? Dito inilalatag ng Faithful to Entrust yung isa sa pinakamahalagang solusyon nila, ang mekanismo ng pagpapahinga. Partikular, yung konsepto ng Sabbath. Sabbath. Ang hirap niyan sa panahon ngayon. Sa lipunan natin na laging nagmamadali, yung pagpapahinga, madalas tingnan yan bilang pagiging tamad eh. Oo, parang guilty ka pa pag natulog ka buong Sunday. Diba? Pero sa upside-down wisdom na pinag-uusapan natin, ang pagpapahinga ay isang estratehiya at isang gawa ng pananampalataya. Paanong naging gawa ng pananampalataya ang pagtulog o pagpapahinga? Kasi kapag pinipilit mong magtrabaho ng walang tigil, ang totoo niyan, bumabalik ka sa mindset ng ownership. Oo nga no? Inaakala mo na kapag huminto ka, guguho yung kumpanya, guguho yung mundo. Pero kapag naglalaan ka ng oras para sa Sabbath at may rhythms of rest ka, ipinapaalala mo sa sarili mo yung stewardship. Na hindi sa iyo ang misyon ito. Eksakto. Nagtitiwala ka na ang Diyos ang magpapatuloy ng gawain kahit nagpapahinga ka. Kung hindi matututo ang isang leader na magpahinga, hindi niya maaabot yung dulo ng proseso ng multiplication. Mauubos siya bago pa niya mapasa ng tuluyan yung baton. Sobrang linaw niyan. Ang pahinga pala ay hindi lang break sa trabaho, isa itong pagpapaalala sa sarili kung sino ba talaga ang nagmamay-ari ng resulta. Totoo yan. Okay, napakarami nating nahimay na yon at alam kong umaapaw na yung isip mo habang nakikinig, kaya isummarize natin ito para sa iyo. Ano ba yung malalaking takeaways natin? Una, nakita natin yung paglipat mula sa pagbuo ng malalaking plataforma patungo sa paghubog ng mga tao. Platforms to people. Pangalawa, mula sa pag-angkin o ownership na nagdudulot ng pride, kailangan nating yakapin yung stewardship na nagtuturo ng kababaang loob at nagbibigay sa atin ng kalayaang magpahinga. Ownership to stewardship.
At pangatlo, imbes na maghanap ng instant validation gamit yung numbers na madaling makuha, dapat tayong mag-invest ng malalim sa iilang tao gamit ang importation para sa pangmatagalang legacy. Kasi ang multiplication, totoo yan sa lahat ng aspeto. Oo, maging ikaw man ay isang manager na nagtitrain ng mga bagong empleyado o kaya guro na may hawak na maliit na advisory class o isang kaibigan na nagme-mentor, hindi mo kailangan ng malaking audience. Kailangan mo lang maging tapat sa ilang nakaharap sa'yo ngayon. Kapag tiningnan natin yung malaking larawan, iyan naman talaga ang diwa ng pamumuno eh. Ang pinakamahalagang tanong na maiwan sa atin ay kung paano magpapatuloy ang gawain kapag hindi na tayo ang bida. Ang tagumpay ay hindi nasusukat kung gaano nila tayo kabilis na pag-alis natin. Tama. Nasusukat ito sa kung gaano sila kahanda na itulay ang misyon nang hindi na nila tayo kailangan. Eksaktong-eksakto. At dahil dyan, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na pwedeng gumulo ng kaunti sa isip mo bago ka matulog mamaya. Ano yon? Kung ang tunay na pamumuno ay nasusukat sa kung ano ang may iwan kapag wala ka na, tatanungin kita, ang ginugugol mo ba ng oras at pagod ngayon ay para magtayo ng isang magarbong monumento para sa sarili mo, isang monumento na tiyak na alikabukin at guguho kapag umalis ka? Ouch. O ang ginagawa mo ay pagtatanim ng isang maliit, simpleng binhi na patuloy na tutubo, lalago at magbibigay ng lilim sa mga henerasyong hindi mo na makikilala. Isipin mo yan, hanggang sa susunod nating malalimang talakayan, ipagpatuloy mo ang pagtuklas.